Hello! Nanapunta. Okay. Unsa mo ko karon? Handiman ko karon. Lingaw-lingaw ra gud ning ako, guys. Oh, just to share, my life here in abroad. Karon wala akong mga amo. So ako lang isa na dya. Kining akong gi-symbol karon ang kadto pa ning gi-symbol na pagka Domingo nga wa na human. So akong huwat akong tapuson kay ang ipanggot lang ang mga kabutangan sa akong alaga. Uy, naghanag butang. Nga yan kinabuhi diri kinahanglan kay bawo ka magbutingting, mag-ayo-ayo, nalang gajunog ka kanang nakay mga idea ba. Kung nakay initiative to do things nga di nakakinahanglan nga ingnon sa imong amo. Mo na ganahan sa mga amo nga nakay initiative. Kinahanglan resourceful ka kay mga idea mo nilang gusto. Kay mobilib gud ni mong mga amo na. Of course, ang attitude always gud ang attitude, guys. Positive nga attitude ba? Dili ka reklamador. Reklamo ka kung nasakitan ka or naano ka, pero kung wala, when it comes to work, ako'y problema sa trabaho. Mo ni mga gusto sa mga amo, mga positive attitude. And basta kay ganahan ko sa mga amo karon, mga buotan ng mga amo, guys. Wag jud kay maistorya. Big difference jud ang life from Singapore mari. Big difference. I just want to share my experience working in Singapore ha. Sa tanan nga mga nakibaw diha sa mga marites diha sa basta kung asang lakitang ulitan. Share na akong life ha sa Singapore. My life in Singapore is not easy. I could tell. Grabe ang akong antos. Bago ko ni nakamit ang Canada. Okay? My first 3 years in Singapore, it's not easy, kung unsay nahuna-huna sa mga tao. Grabe ang trabaho ato sa first employer. Mo trabaho ko mag-start kog trabaho alas 6:30, alas 6 kung mata nako, alas 5:30 mata nako ana. Tapos mo start ko mga alas 6:30. Alas 6 day. Kaya mag-prepare na ako sa mga gamit sa mga alaga. Then tanan mga breakfast. Then mahuman ko mga alas 10 na sa gabi. Tapos di pa ko na makatulog dayon kay wa man koy kwarto dya. Ang kwarto sa akong alaga, pareha may kwarto sa akong alaga. So, akong mga alaga, patulugon pala sa akong mga amo. So, kung matulog na akong mga alaga, kaya patulugon man sila sa mga parents, inigawa sa parents, maupay pang pagsud sa kwarto. Sumusod ko sa kwarto, mga tag-alas 11 na. Diyan lang sa Diyo pa kung matain gabuntag. So, ito guys, arang niwangan kayo sa una sa Singapore, sa akong first na employer. Although mga employer nga to, okay raman unta sila. Dili man sila mga kuripot sa pagkaon. Ginabit-bit ko nila kung maasa mga holiday. Pero kung maingon kag workload grabe ang workload nito. Patay-patay. Patay-patay jud. Then, I decide to study as a kanang caregiver. Ayoko nang dili ko gusto maging ani forever. So, nag-enroll ko caregiving. Study ko caregiving. Then, nakatapos ako sa caregiving. Of course, kaya na naman ko'y plano adto nga mga apply ko padungari sa Canada. Then, fast forward ha. Di naman ako maagwanta ang trabaho nga to sa first na amo. Nag-decide ko nga mo transfer ko lain nga amo. Kay kanang nagkuan naman ko ato nga time nag-start na kog search og employer bangari sa Canada. Nya kay ang amo atong first employer kay dili siya happy bitaw nga mangita kog
kanang amo nga ria. More di siya happy nga mo attend kog mga interview. So mo ton ko di na mahimo ang akong gusto kung naara ko per minidya. Actually hadlok ko asong amo adto kay mahadlok kog ija kong paulion. Kay ang mga amo bisan ato Singapore no. Mo na ilang kuan sa mga helper. Pag di ka nila magustuhan or nasili di magustuhan nimo, i-send back ka ngadto sa imong home country. So what I did, gitiis ra to na ho. Niabot ko og after nako sa ilang after nako sa akong kontrata nga 2 years, nag-renew ko another contract. Pero wala og gitapos ang renewal. 1 year lang nag-decide ko maingon ko sang amo nga mo transfer ko. Kay ngano nasang mind ba nga di gadyo ko makahimo sa akong gustong buhaton kung ngadto la ko ni kay may pagka-strikta mo tong amo. Pagka-strikta. So moto ng niyon ko sang amo nga mo transfer ko diya ang alibayad to niingon ko nga mga apply ko sa mga nursing home sa Singapore. So iya kong i-release pero inko well kung ma-apply ko kay mas okay siguro nga magamit na ho ang ahong natun-an. Pero nag-apply ko sa lain nga amo nga expat family mga Dutch. So didto na ho na enjoy sa Dutch family. Motoy amo nga the best po to sila nga amo. Didto na ho na enjoy ang freedom nga ginatawag. Which is freedom nga wala po na ho ginaabuso. Kadto sila mga amo na ho mga maayos sila nga mga amo. Di dyan na nakalimtan nga mga amo ang Dutch nga family. Di ako naka-experience nga bitbiton kag holiday nga to sa Europe. Imagine ha. Maski kapoy-kapoy no. Mga trabaho no kay magbantay gug kag bata. Diya manguskus pa kag mga sa ilang mga balay, mga kubeta ug uban pa. All around ha. Helper lagi. Pero na-enjoy yun ang freedom nga to. Dito ko nakakuag amo no nga nang ginasuportaan ng imong mga hilig. As kamangitag amo nga magpalit og mga gym equipment. Kay pangutan-on ka sa imong hilig Sheena. I love to do workout. Oh, palitan ka na. Maingon dayon ng amo nga sige, mag-order ta og nga na. Tas Mayo to among amo eh. Bakoy kasulti adto. So kind. And then nang dito ko nakakitag chance nga mga apply ko sa Canada. Kaya nga nun ako'y freedom nga to. I could use my phone. I can attend an interview. Diha na nakitaan ang akong amo nga kinihong amo karon dria. Nga. Tas nung katong so na koy uli sa Pilipinas. Hindi man ko pa ulion sa akong consultant, labi na katong na okay na akong visa. Kay mo uli man ta ko sa Pilipinas, kaya mo bisita ko sa pamilya, kay dugan na lagi ko nakakita. So, niyo ang consultant ng Sheena di sila man ka pwede mo uli. Kay kung uli ka, naghanag chichiburitsi inyong gobyerno ngadto. May mga papel na po kang asikason na bago ka makalupad, madili na po di mong lupad. So, mo to. Follow na lang ko sa consultant. Pero kabalo mo guys, dili easy ang life no bago ko ni nakamit ang trabaho diri no. Daghan ko kaayog mga sakripisyo nga akong gihimo para lamang matupad akong mga pangarap. Imagine sobra 4 years wa na ako nakita akong anak. 5 years, mag 5 years dai. Akong pamilya wa na nakita sila. Tungod ani. Dili lalim mga apply sa abroad. Ang daghana kag pwede daghana kag isakripisyo. Kay para man po ni sa akong pamilya mo nang ning lakaw ko. And I am thankful sa Ginoo na iya kong gihatagan og kalig-on maski may time nga gusto na ko mo give up, wa ko niya gipasagdan, tanan nga guidance gihatag sa Ginoo na ho. Kaya siguro po grabe po akong kaagi sa akong kinabuhi, di po dalim no gikan sa gamay hangtod natiguang na lamang ko daghan kog mga kanang
Basta, my life is full of drama. Yeah. Especially when I was, sa gamay pa ko. Grabe. Pero nagpasalamat ko sa Ginoo nga. Wag ko gipasagdan sa Ginoo. Makaingon ko nga, ang Ginoo, di jud magpasagad sa usa ka tawo. Kung ikaw tao, galihok ka, gaampo ka, di jud ka pasagdan sa Ginoo. Og importante no, ipakita pud no ang imong kaugalingon nga ikaw worth it kung ka sa imong gihimo. Na kamo, way imposible sa tao nga magampo o magpakita og pagpaningkamot mo gud na. And one thing, kung unsa may imong maabot sa imong kinabuhi, magpabilin nga mapaubsanon, di kay maghinambog. Yun na siya. So that's life. That's all I can share. Till next time. Bye-bye.